Good Ayun, Vice Mayor morning. Albayda. Igan at Connie uli, napatawag kami kasi ito may lang nilabas na hindi na kayo pwedeng pumunta ng China, Hong Kong at Macau. Dahil dun sa naging resolution ng inyong konseho na persona non grata yung mga nasa Chinese embassy. Reaction lang po, Vice Mayor. Long overdue na po yan. Noong 2023 ko pa po hinihintay yung official na pahayag nila na nakaban kami. Ano ho. Oo. Ah, wala rin naman po tayong balak na pumunta sa Hong Kong, Macau at China. Ano ho. Oo. Kung kami man po ang mapabilang po sa 16 ano ho, na ipinagbabawal ng bansang China na or sinabing unwelcome doon, ikinararangal po natin ito bilang mga Pilipino. Dahil tayo po tumindig at nanindigan para po sa ating bansa, nanindigan po tayo para po sa ating bayan. Mhm. Kamusta naman po ngayon ang ating mga kababayan dyan? Kasi, di ba, Mainit pa rin yung debate. mainit pa rin ang debate dito sa amin. Nararamdaman nyo ba dyan? Nakabantay naman kayo. Well, alam niyo po, yung mga kababayan po natin, higit sa lahat, yung mga magigiting nating mga mamamayan, higit sa lahat ay natutuwa sapagkat nakikita nila ang suporta ng buong Pilipinas, ng sambayan ng Pilipino. May makikita tayo na mga bumabatikos, pero pag binuksan mo yung profile, mga nakakalak yung profile. Member ng Cambridge Analytics. So, tuwang-tuwa yung mga kababayan natin na at least daw kahit paano naririnig sila. At na pag-uusapan kung anong klaseng sakripisyo po yung ginagawa po nila sa bayan ng Pag-asa. Ng Kalayaan. Magigiting na kababayan natin. Sabi niyo paparating niyo sa Senado, sa Commission on Appointments na strike out yung pahayag na i-give up ni Senador Marcoleta itong KIG. Nagawa niyo na po ba o may schedule kayo? Kahapon po ay Kahapon. naipasa na natin sa ating pong plenaryo. Okay. At next week po ako po ay luluwas ng Maynila. Okay. At dadalhin ko po ito mga bandang Wednesday po ang schedule ko po sa Senate para po ako po mismo ang magdadala sa Commission on Appointment. Si Senador Marcoleta nagyaya ng mga di ba, debate. Kasama si Vice? Hindi, pero kung sakali nga, maimbitahan din kayo. Wala yata. Paunlakan mo ba, sir? Atin, debate yan. Go ahead, ano po? Magiging pointless po kapag ba't kailangan pang pagdebatihan yung existence ng amin pong bayan? Kailangan pagdebatihan yung sakripisyo ng aming mga mamayan. Pero kung gusto niyang pagdebatihan ay yung legitimacy at yun pong tinatawag na territorial claims ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. With all due respect, kahit hindi na po si Justice Carpio, kahit kami na lang po, mag-usap na lang po kami with academic freedom, siguro po ay mas maganda ho. Oo, kasi yun yung bugso din ng damdamin, syempre kayo yung apektado dyan, hindi ba? At alam nyo yung, kumbaga history, kung paano nabuo yung mga komunidad dyan. Indeed po, Ma'am Connie, actually sa totoo lang po, sabi nung isang kasama ko, naranasan natin sa Isla Pag-asa, walang makabiyahe. Ang ulam sa umaga, papaya, tanghali, papaya, gabi, papaya. Ang linis ng bituka namin dahil wala hong mapadala or wala hong bumabiyahe mula mainland na pagkain at mga provision. Yung mga sakripisyo pong yun, hindi ho naisusulat, hindi ho naririnig ng sambayan ng Pilipino. Pero okay lang po. Pinipilit na nanatili pa rin po sa bayan ng Kalayaan ng ating mga kababayan dahil alam po nila meron silang tungkulin. Meron pong layunin para po sa bansa, para po sa bayan. May napanood akong report, isa pala sa kaalyado ni Senador Marcoleta sa minority, si Senador Robin Padilla. Nakailang pasyal na pala dyan sa Kalayaan, Vice Mayor. Yes po, even before parang Robin, kumpare ko kasi okay. Even before he ran for politics, ay talagang pumunta na siya ng Kalayaan. Sumusuporta na dyan. Kung meron man pong senador ang merong ascendancy to speak about Kalayaan, it will be Senator Robin. Dapat pala inawat niya si Senador. Wala din naman siyang pahayag. Sabi mo, kumpare mo, tinawagan ka ba nung mga panahon na yan? Di ba? Baka, alam mo na, magkamustahan kayo after the pronouncement po nitong si Senador Marcoleta na i-give up na itong Kalayaan.
Well, actually, hindi namin pinag-uusapan ng politika. Last Friday, magkausap kami. Nandito siya sa Palawan, galing siya Mariahangin. Tapos pumunta siya dito sa Puerto Princesa. Pinag-usapan lang namin yung inaanak niya, yung family, ganito, ganyan. We never touched down sa ano. Pero ang masisigurado ko lang po, si Senator Padilla po ay nagbigay daan para po mapondohan yung atin pong school building at yung gawa na po ng school building at yung pagpapagawa po ng munisipyo po sa Isla Pag-asa. He may not be that vocal enough sa mga ginagawa niya, pero masasabi ko po in fairness of Senator Robin Hood Padilla ay malapit po sa kanya. Binalikan niya po yung mga taga-Pag-asa August 2023. Binalikan niya po yung mga taga-Pag-asa at may mga panukala din po siya na tumulong lalong-lalo na po sa pagpapaunlad ng turismo po, ng patriotic tourism po sa bayan po ng Kalayaan po. Yung ibang kasama niya, welcome naman dyan, no? Welcome po. Wala po problema. tayong tinatanggihan. Oo. Basta ho, Pilipino. Vice Mayor, ingat. Salamat, ha. Saan kayo planong magpunta na? Taiwan? I would rather stay at home rather than going to China, Macau, and Hong Kong. At marami pong magaganda, makabuluhan, makasaysayan lugar po sa Pilipinas, higit po sa mga lugar kung saan po kami hindi welcome. Mas gawing lang mura, no? Ang pagpasyal. Mahal. Ingat ka, ingat Thank ka. you so much po. Maraming salamat po at pagpalain po kayo mga kapuso.